Para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan po ninyo ako na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na binikalob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian, ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig sa amin, isinugo niyo po ang inyong bugto na anak na si Jesucristo para magpasa ng lahat ng aming makasalanan at tubusin ito sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang dugo. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat sa tuwing inaalala po namin ito. Ngayong araw din po ay pinagpapasalamat po namin na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makarating ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito upang sama-sama po kaming humarap sa inyong salita. Aming Ama, dinadalangin po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo, samahan kami sa oras po na ito, tulungan at gabayan sa aming pag-aaralan at naway ito'y maging kalakasan namin sa natitira po namin buhay dito sa mundo. Aming Ama, nakikita po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy na tumitindi at nakikita po namin na malapit na po talaga kayong dumating. Tulungan niyo po nawa kami, aming Ama, upang makapamuhay kami ng mayroong iisang puso para gawin ang iyong kalooban para sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito, aming Ama, tulungan niyo po kami at gabayan. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maring hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin ng kahirapan, physical at ganon din sa kanilang espiritu. Patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan, at patuloy niyo po silang bigyan ng panibagong kalakasan para sa pagpapatuloy din ng kanilang Christian life. Aming Ama, ganun din dinadalangin po namin sa mga brothers and sisters na maring hindi po namin makakasama sa araw po na ito. Kayo po'y nakakaalam kung nasan po sila, kaya pakiusap, ingatan at gabayin niyo po sila. At na may tulungan niyo po sila upang mapanatili nila yung kanilang identity at hindi po sila matangay ng sanlibutan. Muli aming Ama, maraming salamat po sa biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Sa pasimula nga sa pagtatapos ng aming pag-aaral po na ito, sa iyo lamang po kami umaasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tignan po natin sa ating mga Biblia sa aklat po ng Filipos. Filipos chapter 2. Okay, so Filipos sa Ebanghelyo po, sa Bagong Tipan. Sulat po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2, verse 1 hanggang 2. Babasahin po natin ito. Okay, kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Filipos chapter 2, mula verse 1 hanggang 2, 3 to 1. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-iisip, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So, mula po sa mga talata po na ito, pag-iisipan po natin kung ano po yung kalooban po ng Diyos. So, sa panahon po natin ngayon, mas nakikita natin na yung panahon natin ay pasama na ng pasama. Hindi lang yung basta klima, hindi lang po yung basta manangyayari o national disaster sa paligid po natin, kundi pati na rin yung kasamaan sa panahon po natin ngayon ay mas tumitindi ng tumitindi. At alam natin na isa po ito sa mga tanda ng katapusan ng panahon. Kaya kung pag-iisipan natin at titignan natin ng maigi, yung mga bagay na nangyari sa atin, isang bagay po yung sinasabi nito sa atin. Ano po yun? Malapit ang dumating yung Panginoon. Yes, matagal naman na natin nasasabi na malapit ang dumating, talagang yung katapusan ng panahon, nandyan na, ganyan. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari? Ibig sabihin ba nun, nade-delay yung pangako ng Diyos? Hindi po. Nakatakda po yun sa oras ng Diyos, hindi po sa oras natin. Okay? At isang bagay, kaya kung bakit pinapahintulutan pa niya na hanggang ngayon, hindi pa siya dumadating at pinapahintulutan pa niya na hindi pa matapos yung kasaysayan ng tao, kundi para dun sa mga tao na nais niya pang iligtas. Ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yun yung isang purpose kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya dumadating. Sabi sa Biblia, hanggang ngayon nagtsatsaga pa rin yung Diyos hanggang sa makarating yung mga tao sa pagsisisi.
Naintindihan po. Kaya hanggang ngayon na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para gawin yung part natin, gawin natin ng lubos at gawin natin ng lahat ng ating makakaya para gawin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. At para magawa natin yung kalooban ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa paglago ng church, isang bagay po yung kailangan po dapat natin i-consider. Ito na po yung pagkakaisa. Kaya yung pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa pagkakaisa sa loob ng iglesia. Bilang iglesia at bilang isang katawan, kailangan magkaroon ng synchronization or synchronize ng galaw or pagkilos sa loob ng ating katawan. Naintindihan po? Kung yung katawan natin hindi magiging synchronize yung paggalaw, mahihirapan tayo bilang isang tao, physically. Naintindihan? Ganon din sa loob ng church. Kung wala pong pagkakaisa, kung wala pong pagkakaroon ng one mind sa loob ng church, hindi rin po tayo makakilos, mahihirapan po tayo na gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya yung one mind sa loob ng church ay napakahalaga. Pagkatapos nating maligtas, ito yung isa sa mga bagay na gustong ituro ng Diyos para sa atin. Yung pagkakaisa ng pag-iisip. Bakit? Bakit kaya ito yung gusto niya sa atin ituro? Kasi nga bawat isa sa atin magkakaiba. Naintindihan? Meron tayong kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanyang way of thinking. May iba't iba tayo ng kagustuhan at iba't iba tayo ng mga prinsipyo na alam. Kaya nais ng Diyos na bagamat tayo magkakaiba, kundi tayong lahat ay naging isa sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo na magkakaiba ay nagkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At pagkatapos na tayo naging isa kay Kristo, nais niya man ituro sa atin yung pagkakaisa sa pagitan din ng brothers and sisters. Naintindihan po? Noon, hiwalay tayo sa Diyos, alam natin yan, dahil sa kasalanan. Hindi tayo makalapit sa Diyos kahit na gustuhin natin. Kasi nga, malayo tayo sa Kanya, dahil yung pinaka naghaharang sa atin ay yung kasalanan. Hindi tayo pwede makalapit. Pero dahil kay Jesucristo, tayo pinagkasundo. Diba? Meron tayong nababasa sa Biblia na tayo pinagkasundo kay Kristo. Bakit pinagkasundo? Kasi dati ay kaaway. Tama po ba? Tayo kaaway ng Diyos. Bakit? Kasi nga tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Tayo nabubuhay sa pagnanasa ng ating laman, nabubuhay sa kalooban ni Satanas. Kaya tayo hiwalay, tayo kalaban ng Diyos. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos para sa atin, ginawa tayong isa sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung pagkakaisa ay napakahalaga. Ganun din, kung si Jesucristo ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi sila nagkaroon ng one mind sa kalooban ng Diyos, walang kaligtasan. Naintindihan? Alam natin, nung si Jesus ay nasa krus, nagkaroon siya ng thinking na sana lumampas na lang sa akin yung kopang ito. Sana hindi na lang mangyari sa akin na mamatay ako dito sa krus. Pero ang sabi niya, hindi. Kung ano yung kalooban ng Diyos para sa akin, yun yung masusunod. Naintindihan po. Bagamat merong ganong klaseng puso yung Diyos nung time po na yon, dahil nga meron din siyang laman katulad natin, nahihirapan din siya, nasasaktan din siya, pero ang mas pinairal niya ay yung pagiging one mind sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Ganon din sa atin. Bagamat tayo maina hanggang ngayon, yung puso natin, yung isip natin, at yung pananampalataya natin magkakaiba, pero kailangan natin makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya, sabi sa Biblia. Kaya po tayo hanggang ngayon sama-sama nakikinig, hanggang ngayon sama-sama nag-fellowship, sama-sama tayo nagtutulungan sa isa't isa para makarating tayo sa pagkakaisa ng ating pag-iisip. Naintindihan po. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo sa Filipos, kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama sa Espiritu, kung anumang mayroong pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Kung meron daw na kasiglahan kay Kristo, kung meron mang kaaliwan ng pag-ibig, kung meron anumang pakikisama ng Espiritu, at kung ano man yung mga pagkagiliw at habag, dapat yun din yung magkaroon sa bawat isa sa atin. Yun yung dapat na ini-aim natin dito po sa loob ng church. Na kung merong time na pero pwede tayo makapagpasigla sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makibahagi tayo. Kung merong mga time na kaaliwan ng pag-ibig sa pamamagitan po ng fellowship, punta tayo. At kung merong pagkakaisa ng Espiritu at merong anumang pagkagiliw at habag, lahat yun ay maging kabahagi tayo.
Dahil ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. At sabi niya, magtaglay ng gayon din pag-iisip na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So makikita po natin na nais ni Apostol Pablo na sa mga brothers and sisters sa Filipos, magkaroon sila ng pagkakaisa. Bakit? Meron pong isang bagay po dito. Tignan po natin sa Filipos chapter 2 verse 4. Filipos chapter 4 verse 2. Dito po sa sulat niya, sa Filipos, meron po siyang binanggit na dalawang tao. Babasahin ko po yung Filipos chapter 4, verse 2. Sabi dito, nakikiusap ako kina Euodias at Sintike na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Bakit kaya ganito yung naging sulat ni Apostol Pablo sa mga brothers and sisters sa Filipos? Kasi nababalitaan niya na sa loob ng church ng Filipos, merong hindi pagkakaunawaan, merong hindi pagkakaisa nitong dalawang tao na ito. Si Sintike at saka si Euodias. Ngayon, sila lang ba yung nagkakaroon ng conflict sa loob ng church? O hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaisa sa loob ng church? Yung church lang ba yung Filipos? Hindi po. Bawat isa sa churches natin, merong mga conflict na ganito. Hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan, at hindi nagiging one mind. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia na sikapin natin na magkaroon ng iisang pag-iisip at iisang diwa sa loob ng church. Naintindihan po. Kaya yung pagkakaisa sa iglesia ay napakahalaga. Ngayon, paano natin mapapanatili yung pagkakaisa sa loob ng church? Ano ba yung pagkakaisa? O paano ba natin maipapractice yung pagkakaisa? O paano ba mabubuo sa atin yung pagkakaisa sa loob ng church? Una, kailangan yung pagpapakumbaba. Kung hindi natin mapapractice yung pagiging humble or pagiging mapagpakumbaba at pagiging maamo sa loob ng church, magkakagulo tayo. Naintindihan? Ngayon, kung titignan na lang natin dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, bakit maraming conflict, lalo na sa gobyerno at pagitan sa mga tao? Kasi gusto ng mga tao, masunod sila kaysa dun sa gobyerno. Tama ba? Hindi pwedeng ganun. Meron tayong gobyerno na dapat sundin. Kung hindi tayo magiging one mind sa gobyerno, lahat tayo magkakagulo. Naintindihan? Kaya ganoon din po sa loob ng church. Meron pong itinakda na order yung church dito po sa Biblia, at yun lahat, bawat isa sa atin ay kailangan sumunod. Para magawa yun, kailangan natin i-lower yung ating sarili. Ibaba yung ating sarili. Naintindihan po. Kaya, para magawa natin, kagaya nito ni Sintike at saka ni Euodias, nakikiusap si Apostol Pablo sa kanila na magkaisa sila ng pag-iisip. Hindi lang sa pisikal o hindi lang sa pamantayan ng tao. Sabi dito, magkaisa sila ng pag-iisip sa kanino po? Sa Panginoon. One mind in Christ. One mind in the Lord. Naintindihan po. Kasi nga, yes, sa panahon po natin ngayon, marami tayong mga brothers and sisters na nasisave at may mga brothers and sisters na unti-unting lumalago. Kailangan rin na tulungan din natin sila na magkaroon ng isang pag-iisip sa Panginoon. Naintindihan po. Kaya tayo nagkakaroon ng fellowship. Naintindihan po. Kaya para tayo mapanatili yung pagkakaisa sa loob ng church, yung pagpapakumbaba ay napakahalaga. Bakit? Kung si Jesus, pinairal niya yung pagiging Diyos niya kesa dun sa Diyos na lumikha at dun sa Diyos na nag-order sa kanya, hindi niya ibinaba yung kanyang sarili, wala ring kaligtasan. Basahin po natin. Balikan po natin dun sa Filipos chapter 2. Filipos chapter 2, verse 6 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So ito po yung naging puso ng Panginoong Jesucristo nung naparito siya dito sa mundong ito. Na ibinaba niya yung kanyang sarili, hindi niya inisip yung pagiging Diyos niya. Kung tutusin, siya yung Diyos na makapangyarihan, di ba? Na nagkatawang tao para tayo iligtas. Meron siyang sapat na kapangyarihan para lipulin yung mga tao nung time po na yun. Yung mga Romano na umaalipusta sa kanya,
Pwede niyang patayin lahat yun. Pwede niyang utusan yung mga anghel na bumaba tapos lipulin yung mga tao nung time na yun. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi nga sabi dito, hinubaran niya kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Hinubaran niya yung pagiging Diyos niya. Tinanggihan niya, isinantabi niya para lang magawa yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Ganon din sa atin, brothers and sisters. Kung hindi natin tatanggihan yung ating sarili, palagi nating i-insist yung sarili nating idea na hindi ayon sa Biblia, hindi rin natin magagawa na makasunod. Kaya nga, yung pagpapakumbaba, yung pagtanggi sa sarili, ay napakahalaga para mapanatili natin yung one mind sa loob ng church. Ito rin po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na matuto na maging mapagpakumbaba at lubusang sumunod sa kalooban ng Diyos para magawa natin yung tungkulin na iniatang ng Diyos para sa atin, lalong-lalo na sa pag-evangelize. Yung pag-evangelize, hindi po yung nangyayari dahil merong magaling na speaker. O kaya hindi yun nangyayari or hindi yun na nagaganap dahil magaling yung presentation o maganda yung presentation. Nangyayari po yun dahil sa pagiging isa ng church sa kalooban ng Diyos. Then, tsaka tayo tutulungan ng Diyos. Kung tayo merong one mind na magligtas ng mga ligaw na kaluluwa, lahat ng preparation natin, gagamitin ng Diyos. Pero yun nga, kung yung ibang mga brothers and sisters, ayaw, or hindi sila nakikibahagi, magiging mahina yung ating evangelism. Kasi nga, nais ng Diyos na bawat isa sa atin ay mag-participate sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kasi ito yung utos. Naintindihan? Tayo bilang mga naligtas, inutusan tayo ng Diyos sa sabihin dun sa mga tao na sila ay kailangan din na maligtas, na kailangan nila magkaroon ng tamang pananampalataya, na magdadala sa kanila sa langit. Yun po yung utos na ibinigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan? Alam natin na yung Diyos yung ulo at tayo ay bawat bahagi. Kung ano yung inutos ng ulo, dapat yun yung gagawin ng katawan. Tama po ba? Inutos ng ulo, pumunta sa kaliwa. Pero yung katawan, pupunta sa kanan. Pwede ba? Hindi, di ba? Kung sinasabi sa atin ng Diyos o sinasabi sa atin ng ulo na kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin, yun po yung kailangan natin gawin. Naintindihan? Para magawa yun, ibaba natin yung ating sarili at isa pa, kailangan natin magkaroon ng one mind sa Panginoon. Hindi lang basta dapat alam ko na maganda o mabuti mag-evangelize. Naintindihan? Kundi dapat ako'y merong isang mind o isang puso na ako'y gagawa kasama ng Panginoon. Naintindihan po? Sabi po ni Apostol Pablo dito sa verse 2, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang isip. Hindi lang basta mayroong one mind, kundi dapat mayroon ding one goal. Naintindihan po? Naintindihan? So, bawat isa sa atin ay kailangan natin mapanatili yung pagkakaisa at mapanatili yung isang layunin sa ating Christian life. Ngayon, tanungin po ninyo yung sarili po ninyo. Bakit hanggang ngayon nabubuhay pa ako? Ano yung layunin? Bakit ngayon ipinahintulot ng Diyos ito sa akin? Bakit hanggang ngayon binibigyan pa rin niya ako ng lakas? Bakit hanggang ngayon pinapahintulutan pa rin niya ako na mabuhay? Bakit? Dahil sa iisang layunin. Ano po yun? I-share yung gospel. Naintindihan? Hindi tayo nabubuhay ngayon kasi may trabaho pa ako. Hindi ako nabubuhay ngayon kasi mag-aaral pa ako. Hindi ako nabubuhay ngayon kasi mag-ahanap pa ako, itataguyod ko pa yung pamilya ko. Hindi. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng buhay ng Diyos para ipangaral yung Ebanghelyo. Yun po yung ating purpose. Naintindihan po? Yes, yung mga bagay na kailangan natin dito sa mundo, kailangan natin yung gawin para sa Ebanghelyo. Yung mga estudyante, bukas simula na po ba ng klase? Hindi pa. Pero magsisimula na rin, di ba? Yung iba magsisimula na, yung iba hindi pa. Pero tanungin po ninyo yung sarili ninyo, bakit hanggang ngayon pinapa-enroll ka pa ng Diyos? Bakit hanggang ngayon binibigyan ka pa ng Diyos ng chance na makapasok sa school? Para lang ba makapagtapos? Yun lang ba yung goal ng isang estudyante? Para lang makapagtapos? Yes, sa estudyante na hindi ligtas, yun yung goal niya. Pero kung ikaw ay Kristiyano, na estudyante,
Dapat maging malinaw sa iyo yung purpose mo kung bakit ka pinag-aaral ng Diyos. Naintindihan? Hanggang ngayon, binibigyan ka ng chance ng Diyos para mag-aral, maging maayos sa lipunan, para makapaghikayat ng isang kaluluwa. Naintindihan po? Ganon din sa work, sa workplace. Dinala ka doon ng Diyos para tulungan yung mga tao doon na maligtas. Hindi ka dinala doon ng Diyos para payamanin yung kumpanya lang. Para maging trabahador lang o empleyado. Dinala ka doon ng Diyos para tulungan yung mga tao sa paligid natin. Naniniwala po ako na lahat ng mga bagay na nag-i-exist dito sa mundong ito, pinahintulutan ng Diyos para sa isang layunin. Alam niya na balang araw, yung anak niya mag-aaral sa ganitong school, doon niya tutulungan para makapag-evangelize ng isang kaluluwa. Kaya natin na yung church, yung building na yun o yung school na yun. Ano po sa palagay ninyo? Alam ng Diyos na balang araw, ikaw yung magtatrabaho doon sa isang kumpanya. Alam ng Diyos na doon mo gagawin o ititrain yung sarili mo sa Christian life mo para makapagligtas ng isang kaluluwa. Kaya nga tinayo niya yung kumpanya na yun. Ganoon din sa mga tahanan o sa mga bahay, sa mga lugar na kinaroroonan natin, lahat yun ay tinupad ng Diyos, binigay ng Diyos para sa atin, para sa isang layunin. Doon sa lugar na yun, meron siyang gustong iligtas. Nauna ka, then yung mga tao sa paligid mo, yung kasunod. Naintindihan po. Hindi lang tayo nabubuhay sa panahon po na kailangan natin mabuhay para lang sa ating katawan. Kundi nabubuhay tayo para sa mga bagay na espiritual, lalong-lalo na yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Naintindihan po. Ito po, yung church building natin, bakit dito itinayo? Kasi wala nang ibang lugar. Kasi dito mas mura? Hindi po. Dito to itinayo kasi nais ng Diyos na sa mga tao sa paligid dito, ma-evangelize natin. Tama ba? Kung hindi yun yung magiging purpose natin dito sa loob ng church, kung dito sa Christian life natin hindi magiging maayos o magiging malinaw yung ating purpose, hindi tayo pahihintulutan ng Diyos na manatili dito. Naintindihan po? Kaya hanggang ngayon, pinapahintulutan tayo ng Diyos na mabuhay, magtrabaho, mag-aral, at itaguyod yung pamilya para sa isang layunin. Para sa ligaw na kaluluwa. Naintindihan po? Huwag na huwag po ninyong aalisin sa isip po ninyo ito. Dahil kailangan natin magkaroon ng iisang isip at iisang goal sa Panginoon. Naintindihan? Hindi niya tayo binibigyan lang ng mga resources na kailangan natin para gumanda lang yung buhay natin dito sa mundo. Kundi lahat ng yan ay kailangan natin gamitin para sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po? Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para gawin kung ano yung kalooban niya, lalo na yung pag-i-evangelize. Kaya nga, yung pagpapakumbaba at pagkakaroon ng one mind at one goal sa harapan ng Diyos ay napakahalaga. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Unang Kronika, chapter 5. Unang Kronika, chapter 5, verse 18 hanggang 22. Dito po sa tagpo po na ito, meron pong pakikipaglaban yung mga lipi ng mga Israelita. So, unang Kronika, chapter 5, verse 18 hanggang 22. Babasahin po natin. Meron pong digmaan po dito. Okay, nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Ang mga anak ni Ruben, ang mga Gadita, at ang kalahating lipi ni Manases ay may matatapang na lalaki na nagdala ng kalasag at tabak, na mamana ng palaso at biyasa sa pakikipagdigma. Sila ay 4,700 at 60 na handa sa pakikipagdigma. Sila ay nakipagdigma sa mga Hagerita, kina Jetur, Nafis at Nodab, nang sila'y nakatanggap ng tulong laban sa kanila,
Ang mga Hagrita at ang lahat na kasama nila ay ibinigay sa kanilang kamay sapagkat sila'y nanalangin sa Diyos sa paikipaglaban. At kanyang ipinagkaloob sa kanila ang kanilang hiling sapagkat sila'y nagtiwala sa Kanya. Kanilang dinala ang kanilang mga hayop, ang 50,000 sa kanilang mga kamelyo, 250 mga tupa, 2,000 mga asno, at 100,000 bihag. Maraming bumagsak at napatay sapagkat ang paikipaglaban ay sa Diyos. At sila'y nanirahan sa kanilang lugar hanggang sa pagkabihag. So, makikita natin na merong isang digmaan na kailangan labanan ng mga Israelita. Yung lipi ni Ruben, ni Gad, at yung kalahating lipi ni Manases. So, sila, kaya po nang nabasa po natin sa verse 18, equip sila. Meron silang gamit, meron silang weapon, meron silang kakayahan na makipagdigma. Matatapang sila. Kumbaga, talagang hindi sila basta-basta lang na mga mandirigma. Pero, meron tayong makikita na isang bagay na mapagkukunan po natin ng lesson dito po sa pakikitigma nila. So sila, kahit na ready sila, kahit na meron silang nakapaganda sila, kahit na ready sila, nakapag-train sila na makipagdigma, pero ano pong sabi dito sa verse 20? Sabi dito, sapagkat sila'y nanalangin sa Diyos sa pakikipaglaban. Kahit na meron silang kakayahan, kahit na meron silang resources para sa pakikipagdigma, ano yung hinihingi nila? Prayer sa pakikipaglaban kasama yung Diyos. Naintindihan po. Nagkaroon sila ng iisang puso, iisang mind na manalangin sa Diyos ang sama-sama para humingi ng tulong para manalo sila sa pakikipagdigma. Then, nanalo nga sila. Pero nanalo ba sila dahil sa kakayahan na meron sila? Hindi po. Ipinanalo sila dahil sa tulong ng Panginoon. Naintindihan? Sabi nga dito, di ba, na yung pakikipagdigma o yung pakikipaglaban ay sa Panginoon. Kaya ganoon din para sa atin. Para tayo makapanatili sa pagpapakumbaba, para tayo makapanatili sa pagiging one mind o pagiging merong iisang goal sa loob ng church, kailangan sama-sama tayong manalangin para makikimatagumpay yung ating gawain. Hindi pwedeng yung minister lang o yung pastor lang yung merong puso at merong mind at nagpe-pray para sa evangelism dito po sa lugar po na ito. Hindi lang yung leader yung dapat na magkaroon ng ganong klaseng puso, kundi bawat isa sa atin. Ngayon, tanungin po ninyo yung puso po ninyo. Meron ba akong ganitong klaseng pagnanais kasama ng church? O hanggang ngayon, ang gusto ko pa rin ay mga bagay ng sanlibutan? O ang gusto ko pa rin ma-achieve yung mga bagay na material at physical dito sa sanlibutan? Tanungin po ninyo yung sarili ninyo. Kung hindi tayo magkakaroon ng iisang puso, iisang pag-iisip, mahihirapan tayo makipaglaban. Naintindihan po. Sila, nag-pray sila ng sama-sama. Sabi nga dito, sila'y nanalangin sa Diyos sa paikipaglaban. Hindi lang yung mga leader ng Ruben, ng Gadita, at yung kalahati ng lipi ng Manases. Sabi dito, sila. Sino po sila? Ilan po yun? Ilan po yung tao na sila? Isipin po ninyo yung mga tao dun sa verse 18. Medyo mahaba kasi yung words na pag ginawang words yung mga numbers, di ba? Pero sisikapin kong basahin. Sabi dito, sila'y 44,760. Ilan po yun? 44,760. Imagine po ninyo yung tao na yun. 44,000? Ready sila lahat makipaglaban. Pero hindi lang sila ready makipaglaban. Ready rin sila mag-pray. Naintindihan po? Tayo po. Ilan tayo? Huwag nyo na po bilangin, okay? Pero imagine natin, di ba, kung gaano sila karami, nagkaroon sila ng iisang pag-iisip na humingi ng tulong sa Diyos. Ngayon, ganun din sa atin, brothers and sisters. Regardless ng number, konti man o madami, kailangan magkaroon tayo ng iisang pag-iisip dahil yung Diyos yung maikipaglaban para sa atin.
Naintindihan po. At hindi lang basta sila nag-pray, kundi inilagay nila yung kanilang pagtitiwala sa Kanya. Sabi dito, at Kanyang ipinagkaloob sa kanila ang kanilang hiling sapagkat sila'y nagtiwala sa Kanya. Nanalo sila sa kanilang labanan. Tayo rin po, brothers and sisters, lalo na kapag meron tayong gawain ng evangelism, na bawat isa po sa atin, lahat tayo ay nasa whole operation. Naintindihan po? Diba sa isang digmaan, hindi lang naman yung sundalo yung nagpe-prepare para makipaglaban. Nandun yung commander, nandun yung mas matataas na opisyal, nag-strategize sila para umisip ng magandang paraan para manalo sa kanilang kalaban. Tama po ba? Yun ay whole operation. Masasabi ba natin na ang nakipaglaban lang ay yung lumusob sa gera? Tapos yung mga nasa opisina, yung mga nasa likod, yung mga gumagamot, mga medic, hindi kasali sa digmaan? Lahat po sila kasali. Naintindihan po. Ngayon, kung manalo sila sa digmaan, ang nanalo lang ba yung sumugod? Ang nanalo lang ba yung nag-isip ng strategy para manalo? Hindi. Lahat sila panalo. Naintindihan po. Ganon din, kung matalo sila, lahat sila ay talo. Kaya yung whole operation, lalo na sa evangelism, ay kailangan po natin pag-isipan palagi. Naintindihan po. Bawat isa sa atin ay mayroong parte para sa pagliligtas ng isang kaluluwa. Mayroong naghahanda ng Bible seminar. Pero hanggang doon lang ba yung paghahanda na kailangan natin? Mayroong paghahanda, yung mothers group. Kailangan nila magluto ng na maayos na putahe para sa mga newcomers, para sa mga brothers and sisters, para ma-welcome sila dito sa loob ng church. Hanggang doon lang ba? Paano po yung mga tatay? Mayroong mga magsusundo. Tama po ba? Susunduin sila yung mga brothers and sisters, tapos yung mga invitees para dalhin sa lugar po na ito. Doon na ba? Natatapos yung gawain natin? Meron pong mga bumabate sa mga newcomers, meron pong mga nagwe-welcome sa mga newcomers. Meron pong naglilinis ng uupuan ng mga newcomers at mga brothers and sisters. Lahat po ay whole operation. Naintindihan po? Kaya isipin po ninyo, ano yung bahagi ko? Ano yung paikibahagi ko sa digmaan na ito? Hindi lang dapat mag-pray, hindi lang dapat ilagay yung pagtitiwala, kundi dapat nandun din yung ating paggawa. Naintindihan po? Isipin po ninyo kung ano po yung ibinigay ng Diyos sa inyo na resources para magamit para sa whole operation po na ito. Naintindihan? Meron bawat isa sa atin na binigyan ng kaloob. Binigyan tayo ng kaloob na yun para gamitin para sa mga ligaw ng kaluluwa, ganun din para gamitin sa mga brothers and sisters. Naintindihan po? Naturally, kung ito po yung magagawa natin, magiging matagumpay yung ating evangelism. Ano pong sabi sa Biblia sa awit 133 verse 1? Napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang nabubuhay ng nagkakaisa. Hindi lang basta dapat sila nabubuhay ng sama-sama, kundi sama-sama silang nabubuhay ng may pagkakaisa. Yun yung napakaganda at napakabuti sa paningin ng Panginoon. Naintindihan po? Kahit na magtungkukan tayo dito, magkwentuhan tayo ng magdamag, kung wala naman yung pamumuhay na nagkakaisa sa kalooban ng Diyos, walang silbi yun. Naintindihan po? Kung meron tayong namumuhay na nagkakaisa at merong will at merong pagnanais na sundin yung kung ano yung kalooban ng Diyos, nandun po yung pagkilos ng Diyos para sa atin. Naintindihan po? Kaya palagi natin pag-isipan, ako ba? Nabubuhay lang o nabubuhay na nagkakaisa kasama ng church? Magkaiba po yun. Yung nabubuhay lang at nabubuhay na nagkakaisa kasama yung church. Naintindihan po? Kaya pag-isipan po natin yung ating Christian life. Balikan po natin dun sa ating main verse. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Sabi po dito, babasahin ko po yung verse 2. Philippians chapter 2 verse 2. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa
ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So, sinabihan ni Apostol Pablo, yung mga brothers and sisters na magkaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig. So, sa English, being like-minded. Kumbaga, kung ano yung iniisip ng isa, yun din yung magiging isip ko. Ano pong ibig sabihin nito? Yung same level ng pananampalataya. Para tayo magkaroon ng same level ng pananampalataya, bawat isa sa atin ay dapat gawin yung part para higit na lumakas, higit na tumatag yung ating pananampalataya. Naintindihan po? Kung gagawin natin ito ng merong pagnanais at merong will or masiding pagnanais na lumago yung ating pananampalataya, ang sama-sama, unti-unti mag-grow yung church. Naintindihan po? Yung paglago ng isang church ay nakadepende rin sa mga brothers and sisters. Naintindihan po? Hindi pwedeng lahat ay nakadepende lang sa pastor. Yes, merong part yun. Kasi siya rin ay bahagi. Pero para tayo lumago lahat ng sama-sama, gawin natin yung part natin. Naintindihan? Di ba sa ating katawan, merong mga vitamins na kailangan specifically ng bawat bahagi ng ating katawan. Naintindihan? Kung merong vitamin A, para saan yun? Para ba sa digestion? Saan po? Sa mata. Tama ba? Specifically, merong inilagay yung Diyos ng mga vitamins na makapag-i-improve ng ating physical na katawan. Naintindihan? Ganon din po sa loob ng church. Specifically, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos para makapagpatatag, makapagpalakas sa ating Christian life. Naintindihan? Halimbawa, sa sermon. Sa isang sermon na 1.5 or 2 hours, lahat ba nakukuha natin? Meron tayong mga bagay na hindi maintindihan, tapos yung ibang bagay hindi natin nagagets, hindi natin nauunawaan. Pero meron tayong mga bagay na naiintindihan at nauunawaan. Tama ba? Yun po yung para sa'yo. Yun yung ibinibigay ng Diyos sa'yo. Para maging kalakasan mo, ma-improve yung Christian life mo, para ikaw ay mag-grow. Naintindihan po? Kaya nga, sa loob ng church, at sa loob ng sermon, sa pakikinig ng sermon, hanapin mo yung para sa'yo. Naintindihan po? Kung lahat ay para sa'yo, di mabuti. Kunin mo lahat. Pero specifically, kung meron kang naunawaan, merong umantig sa puso mo, at merong nagkaroon ka ng pagnanais na bagong resolution sa napakinggan mong sermon, yun yung para sa'yo. Naintindihan po? Yun yung i-apply mo, yun yung i-workout mo sa Christian life mo. Kasi yun yung nais ng Diyos na naibigay sa'yo para lumago yung pananampalataya mo. Naintindihan po? Para bang isang buffet. Alam niyo po yung buffet? Kainan, di ba? Yes, willing ka na kainin lahat. Tama ba? Kasi buffet yun ni Anli. Pero may mga specific na pagkain na gustong-gusto mong balikan. Tama ba? Kahit kainin mo na lahat, pero babalik ka dun sa pagkain na gusto mo. Tama ba? So, kunin po ninyo yung biyaya para sa inyo palagi. Naintindihan po. Kaya minsan, yun nga, kapag nakikinig tayo ng sermon, tapos minsan parang walang pumapasok, o kaya parang wala akong naintindihan. Bakit ganun? Check po natin yung ating sarili. Naintindihan po. Ano ba yung dapat na maging puso natin kapag nakikinig ng sermon? Tingnan po natin ito. Awit. Awit 81. Awit 81, verse 10. Awit 81, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang at iyon aking pupunuin. Sabi dito, buksan mo ng kaunti o maluwang? Maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin.
As much as gusto natin na makatanggap ng biyaya, as much as gusto natin makatanggap ng kalakasan, ibibigay yun sa atin ng Diyos. Kaya gaano ba ninyo ninanais na mag-grow sa inyong Christian life? Gaano ba ninyo ninanais na ako'y magkaroon ng one mind at one goal sa loob ng church? As much as gusto natin, ibibigay yun ng Diyos para sa atin. Hindi tayo titipirin ng Diyos. Naintindihan po. Pero yun nga lang, sabi dito, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Pangako yung Diyos. Pero kung tayo, hindi natin bubuksan ng maluwang yung ating bibig, hindi natin bubuksan ng maluwang yung ating puso, yung ating isipan, konti lang yung matatanggap natin. Naintindihan? Kaya bago makinig ng sermon, ipag-pray. Mag-pray muna. Diyos, tulungan mo ako na maintindihan ko yung na salita mo. Sana makatanggap ako ng biyaya at kalakasan sa Christian life ko. Nahihirapan ako ngayong week. Pero sana tulungan mo ako sa pamamagitan ng sermon na ito. Hindi lang yung pupunta dito, tapos practice, tapos kinig, tapos maya-maya kain, tapos maya-maya uwi, tapos walang baon sa puso. Huwag po ninyong hayaan na maging ganun yung Christian life po ninyo. Kasi mag-lead yun sa inyo ng religious life. Magiging religyoso lang kayo, pero hindi kayo lalago. Naintindihan? Kaya as much as gusto natin na makatanggap ng biyaya, as much as gusto natin na lumago sa ating Christian life, ibibigay yun sa atin ng Diyos. Kasi nasabi niya sa atin, di ba? Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig. At ito'y aking pupunuin. Naintindihan po. Kaya, para mapanatili natin yung one mind sa loob ng church, dapat ito rin yung ating ninanais. Dapat meron din tayong will na gawin itong bagay po na ito para mas magawa natin na mas effective yung evangelism sa loob ng church. Isa pang bagay, Efeso chapter 4. Basahin po natin, Efeso chapter 4, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Na nagsisikap na papanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Meron po akong gustong i-emphasize dito na salita. Sabi dito, na nagsisikap na papanatili. Bakit kailangan pagsikapan na mapanatili yung pagkakaisa ng Espiritu sa loob ng kapayapaan? Bakit kailangan pagsikapan? Ba't kailangan ng effort o mag-exert ng effort? Kasi mahirap magkaroon ng one mind sa loob ng church. Tama ba? Kaya bawat isa sa atin ay dapat pagsikapan yun. Yun yung maging ating target. Na ako ay nang sisikapin ko na mapanatili yung pagkakaisa ng Espiritu sa loob ng kapayapaan. Naintindihan po. Kaya sa loob ng church, kailangan po natin pagsikapan yung pagkakaisa. Kasi nga magkakaiba tayo. Magkakaiba yung way of thinking natin, magkakaiba yung understanding natin. Pero kapag nandito sa loob ng church, kailangan natin magkaroon ng one mind. Naintindihan po. Lalo na sa, halimbawa sa choir. Diba? Kung hindi sila magkakaroon ng one mind na kumanta ng para bang isang tao lang, magkakagulo sila. Halimbawa, yung isa gusto mas mataas yung boses niya, yung pagkanta niya. Ano pa mangyayari? Magiging maganda ba sa pandinig? Magulo sila kapag ganun. Tama po ba? Kaya yung same level ng boses sa mga choir members ay mahalaga. Napakaganda po nun, di ba? Na yung pag umaawit, para bang isang tao lang yung kumakanta. Alam niyo po yung ganong klaseng tunog, ganong klaseng pagkanta ng choir. Napakaganda po nun. Yes, merong melody. Merong pababa, merong pataas, ganyan. Pero meron silang synchronize yung kanilang pagkanta. Dahil meron silang iisang pag-iisip. Naintindihan po. Wala nagpapagalingan, wala nagpapataasan ng boses. Naintindihan po. Ganon din po sa loob ng church. Sabi dito, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kung hindi natin ito magagawa,
Kung magmamataas tayo sa iba, kasalanan po ito sa harapan po ng Diyos. At alam natin na yung pagmamataas at yung pagiging higit sa ibang brothers and sisters ay kasalanan po sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Iyan po ay ng halimbawa. Kawikaan chapter 17. Kawikaan chapter 17 verse 5. Sabi po dito, ang umahamak, babasahin ko po, Kawikaan chapter 17 verse 5, ang umahamak sa dukha ay lumalay sa kanyang may lalang, at ang natutuwa sa kasawiang palad ay walang pagsalang parurusahan. Sabi po dito sa may bandang itaas, di ba? Ang umahamak sa dukha ay lumalay sa kanyang may lalang. Sino po yung mga humahamak sa dukha? Yung mayroong puso mapagmataas. Pero dahil kung ginagawa nila yon, sino po yung kanilang nilalait? Sino po? Yung Diyos yung gumawa sa kanila. Kayo maging mapagmataas at hamakin yung ibang brothers and sisters. So, kahit na mga tao sa paligid natin, nire-reflect natin yun sa Diyos. Naintindihan? Kaya tayo dapat mag-ingat na hindi maging mapagmataas sa ibang mga brothers and sisters at hindi ganun din sa mga tao sa paligid po natin. Naintindihan? Kasi sabi dito, ang umahamak sa dukha ay lumalait sa kanyang may lalang. Tandaan po natin na bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kung tayo magiging mapagmataas o tayo magiging mapagmalaki sa ibang mga brothers and sisters, kahit sa mga hindi ligtas, nakakasala po tayo sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Ito, hindi lang ito simpleng pagiging mapagmataas. Sabi dito, hinahamak. Sa loob ng church, may mga brothers and sisters na mahina. Tama ba? May mga brothers and sisters na talagang minsan matigas pa rin yung ulo. Minsan may mga brothers and sisters na talagang hindi sumusunod. Pero ano pong dapat na maging response natin sa kanila? Magalit? Ang tagal-tagal mo na sa church, bakit ganyan ka pa rin? Ganun ba? Hindi po. Kailangan natin masigit na silang unawain, masigit silang akayin, masigit silang tulungan, at masigit natin ibaba yung ating sarili para magawa natin silang maihayag o maiharap sa Diyos ng handa. Kaya na sinasabi sa Biblia, di ba? Huwag tayong maging higit sa isa't isa. Kundi dapat natin ituring na yung iba yung mas higit kaysa sa akin. Sila yung mas may alam, sila yung mas mabuti, para mapanatili natin yung pagiging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Isa pa po, Unang Kronika, balik po tayo. Unang Kronika, chapter 5. Tama. Unang Kronika, chapter 5. Balikan po natin dun sa ating tinignan kanina. Sabi po dito, babasahin ko po sa verse 20 hanggang 22. Nang sila'y makatanggap ng tulong laban sa kanila, ang mga Hagrita at ang lahat ng kasama nila ay ibinigay sa kanilang kamay sapagkat sila'y nanalangin sa Diyos sa paikipaglaban, at kanyang ipinagkaloob sa kanila ang kanilang hiling sapagkat sila'y nagtiwala sa kanya. Kanilang dinala ang kanilang mga hayop, ang 50,000 sa kanilang mga kamelyo, 200, at 50,000 mga tupa, 2,000 mga asno, at 100,000 bihag. Marami bumagsak at napatay sapagkat ang paikipaglaban ay sa Diyos at sila'y nanirahan sa kanilang lugar hanggang sa pagkabihag. Pagkatapos po nilang magkaroon ng iisang pag-iisip na humingi ng tulong sa Diyos, na nag-pray at sama-sama silang nagtiwala sa Diyos, ano po yung naging resulta? Marami silang samsam. Marami silang resources na nakuha dun sa paikipagdigma. So lahat ay nakagkaroon ng pakinabang. Lahat ay nakatanggap ng biyaya. Sa loob ng church, kung papanatilihin din po natin yung one mind
at yung pagpapakumbaba, lahat po ay magbe-benefit. Lahat ay mag-grow, lahat ay makakatanggap ng biyaya. Naintindihan po. Kaya hindi lang dapat tayo o isa lang o dalawa yung magkaroon ng pag-iisip na magkaroon ng one mind sa loob ng church, kundi dapat lahat. Kasi para sa lahat, yung gantimpala. Naintindihan po. Yung mga nakipaglaban, bukod dun sa 44,000 plus, may mga ibang Israelita pa. Ito nga, kalahati pa lang yung lipi ng Manases, di ba? Merong mga hindi sumama dun sa digmaan. Pero nung pagbalik nila, na nakuha nila yung mga hayop, yung mga samsam, lahat ay nakinabang. Naintindihan po. Sa loob ng church, same din. Kaya yung pagiging one mind ay napakahalaga sa loob ng church. Isa pa pong halimbawa. Kilala po ninyo si Nehemias? Yung gobernador na si Nehemias, yung governor, noong time po na yun. Kilala po ninyo? Yung aklat po ng Nehemias. Alam niyo po? Okay, tignan po natin kung ano po yung naging aral din sa kanilang pagtatayo ng pader. Nehemias chapter 4. Abante po tayo. Nehemias chapter 4. So, yung aklat po ng Nehemias ay nahati po sa dalawang part. So, una, Nehemias chapter 1 hanggang chapter 8, ito po yung pagko-construct o pagre-rebuild ng mga pader sa Jerusalem o sa Israel. Tapos yung 9 hanggang 13, yun naman po yung restoration ng mga tao, pabalik ng Israel. So kung mababasa po ninyo, kapag nandito na po kayo sa aklat ng Nehemias, malalaman natin na, dito sa part na ito, mula chapter 1 hanggang chapter 8, nagko-construct pa rin sila ng pader. Tapos, 9 to 13, pagkatapos ng pader na maitayo, kailangan yung mga tao naman yung manumbalik. Okay? Ito rin po ay isang magandang kwento para sa pagkakaroon ng iisang isip. So, tignan po natin, basahin po muna natin yung konting background. Nehemias chapter 1, chapter 4, verse 1 hanggang 3. Basahin po muna natin para meron po tayong konting background. So, basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinatayo ang pader, siya'y nagalit. Labis na napuot at kanyang tinuya ang mga Hudyo at kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Makakatapos ba sila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng basura? Bagaman masunog na ang mga iyon? Verse 3, si Tobias na Ammonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, kapag ang alinmang asong ligaw ang umakyat roon, ibabagsak nito ang kanilang mga batong pader. So, yun nga, sa pagtatayo ni Nehemias at ng mga Israelita ng Israel Wall, merong mga sumasalungat sa kanila. Merong ayaw or nagiging sagabal sa kanilang gawain. Ito nga si Sanballat at saka si Tobias. Kung may kita po ninyo, babasahin po ninyo yung aklat nito, may kita po ninyo na nakakainis itong si Sanballat at saka si Tobias kasi sila yung nagiging dahilan para ma-challenge yung mga Israelita sa pagtatayo ng pader. Kasi sila, gusto nilang ipatigil yung pagtatayo ng pader. Gusto nila na guluhin yung pagtatayo ng pader ng mga Israelita. Pero si Nehemias, pinanatili niya yung kanyang goal na maitayo yung pader kasama ng mga Israelita. Basahin po natin yung verse 6. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't aming itinayo ang pader at ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan ay may So kahit na mayroong gumagambala sa kanila, mayroong nagtetreat sa kanila, mayroong nagnanais na pabagsakin yung ginagawa nila, natapos nila yung kanilang pagtatayo dahil ano pong sabi dito? Sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Kahit na yung mga Israelita, naririnig nila na mayroong nagbabanta sa kanila, na mayroong papatay sa kanila, mayroong gumugulo sa kanila, pero nanatili sila sa kanilang goal na kailangan nilang maitayo yung kanilang pader.
Hindi sila nagpatinag dun sa kanilang goal. Sa Christian life din natin ganito po. Sino po yung may ayaw na maitayo ng matatag yung church? Sino po? Si Satan. Kaya nga si Satan gumagawa ng lahat ng paraan para guluhin yung brothers and sisters, para hindi tayo magkaroon ng one mind, para hindi natin maitayo yung iglesia ng Diyos. Naintindihan po? Kaya ano yung kailangan natin dapat gawin? Magbantay. Naintindihan po? Tingnan po natin. Basahin po natin. Basahin po natin. Basahin muna natin yung verse 9. Verse 8 hanggang 9. Basahin po muna natin. 3 to 1. Silang lahat ay magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ang Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. So nabalitaan na nila na mayroong pupunta, mayroong susugod sa kanila para labanan sila, para guluhin yung kanilang pagtatayo. Pero anong ginawa nila? Nag-pray at nagbantay. Naintindihan po. Kaya yung pagsisikap na mapanatili yung pagkakaisa ng Espiritu sa bukod ng kapayapaan ay kailangan natin sama-samang ipag-pray, sama-samang pagsikapan, sama-samang magbantay. Kasi nga si Satan ay hanggang ngayon kumikilos para guluhin yung ating gawain. Naintindihan po. Guluhin yung mga gawain, yung Christian life ng bawat isa para hindi maitayo yung iglesia ng Diyos, para hindi maitayo yung brothers and sisters, hindi mag-grow yung church. Hanggang ngayon ginagawa yun ni Satan. Yes, hindi niya makukuha, hindi niya mababawi, hindi niya maaalis sa atin yung kaligtasan. Pero isang bagay yung kaya niyang gawin, sirain yung ating Christian life. Naintindihan? Kaya kailangan natin magbantay. Naintindihan po? Kung hindi natin gagawin ito na magpe-pray tapos magbabantay, lalo tayo magugulo sa ating gawain. Mabuti na lang merong mga ganitong klaseng kwento sa Biblia para mapagkunan natin ng idea kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga pakanan ni Satanas. Ngayon nga, yung mga Israelita, nanalangin sila tapos nagbantay. At kasunod, basahin po natin verse 10 hanggang 11. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit sinabi ng Juda, ang lakas ng mga tagapasan ay naubos at marami pang basura. Hindi kami makagawa sa pader. At sinabi ng aming mga kalaban, hindi nila malalaman o makikita hanggang sa kami ay makarating sa gitna nila at patayin sila at patigilin ng gawain. So yun nga, meron silang naharap sila sa ganitong sitwasyon. Kahit na gusto nila magpatuloy sa pagtatayo ng pader, pero yung physical na lakas nila, nauubos. Tapos marami pang galaang gawin. Marami pang basura, marami pang mga bato, pero nauubos na yung kanilang lakas. Ngayon, ano pong kailangan natin gawin? Masigit dapat nating panghawakan yung pangako ng Diyos. Naintindihan po? Pagkatapos po nun, sabi dito, verse 12 hanggang 13, babasahin ko po sa inyo. Nang dumating ang mga Hudyo na naninirahan kasama nila, sinabi sa amin ng 10 ulit mula sa lahat ng mga lugar na kanilang tinitirhan, sila ay aahon laban sa atin. Kaya't sa mga pinakamababang bahagi ng pagitan ng likuran ng pader, sa mga bukas na dako, aking inilagay ang mga tao ayon sa kanilang mga angkan, na hawak ang kanilang mga tabak, mga sibat, at ang kanilang mga pana. So sa pagbabantay nila, ano pong naging action po nila? Naglagay sila ng mga guards or mga kagwardya dun sa pagitan ng mga pader para hindi sila mapasok ng mga kalaban. So, yun po yung strategy na ginawa nila. Tapos dito, ako'y tumingin sa verse 14, ako'y tumingin, tumayo at sinabi sa mga maharlika at sa mga pinuno at sa ibang pang mga taong bayan, huwag kayong matakot sa kanila. Inyong alalahanin ng Panginoon na dakila at kasindak-sindak at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak, mga lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga tahanan. So yun nga, merong susugod sa kanila. Kaya nga gumawa sila ng strategy na maglagay ng mga guards at mga gwardya para maproteksyonan yung gumagawa ng pader. Kasi kailangan nilang bantayan, kailangan nilang tapusin yung goal nila. Tama po ba? Ganito din po sa loob ng church. Yes, maraming mga ginagawa si Satan na mga distractions para hindi natin magawa kung ano yung kalooban ng Diyos.
Kailangan natin magbantay, umisip ng strategy para maproteksyonan yung bawat isa. Paano natin po yung magagawa? Sa loob ng fellowship. Kaya tayo nagkakaroon ng fellowship para ipag-pray yung mga brothers and sisters kapag sila'y nanghihina. Tulungan yung mga brothers and sisters kapag nadidiscourage na sila. Palakasin, alalayan yung mga brothers and sisters na lumulugbok na sa kanilang Christian life. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng fellowship, binigyan tayo ng Diyos ng pagsasama-sama na kagaya ng ganito para maproteksyonan yung isa't isa. Naintindihan po. Kayong panatilihin yung ating sarili sa loob ng church, ito po ay biyaya para sa atin at ito po ay proteksyon para sa atin. Sabi dito, basahin po natin verse 15 hanggang 16. 3-1. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway na iyon ay nalalaman namin at binigo ng Diyos ang kanilang balak, kaming lahat ay nagbalik sa pader, bawat isa'y sa kanyang gawain. Mula ng araw na iyon, kalahati sa aking mga lingkod ay gumawa sa pagtatayo, at ang kalahati ay umawak ng mga sibat, mga kalasag, mga pana at mga baluti, at ang mga pinuno ay nasa likuran ng buong sambayan ng Juda. So yun nga, pagkatapos nung nalaman nila na mayroong nagbabanta sa kanila, nagbantay sila hanggang sa matapos nila yung pader. Hinati nila yung mga Israelita. Itong part na ito, sila yung gagawa. Tapos itong part na ito, sila yung magbabantay dun sa mga kaaway o sa mga kalaban. Kaya nagkaroon ng maayos sa sistema sa pagtatayo ng pader nung time po na yun, nung panahon po ni Nehemias. Ganoon din po sa loob ng church. Nandito tayo nakikinig ng words of God. Pero hindi lang tayo dapat nakikinig lang. Kundi dapat magkaroon din tayo ng lakas na i-apply yung ating natutunan paglabas natin ng church. Naintindihan po. Kailangan natin umisip ng mga strategy para gawin ng balance yung ating Christian life. Sila, mayroong part na gumagawa para sa kalooban ng Diyos at mayroong part na ginagawa nila yung kanilang part para maproteksyonan yung kalooban ng Diyos. Ganon din po sa loob ng church. Naintindihan po. Kaya yung pagiging balance sa Christian life ay napakahalaga. Yes, kailangan natin magtrabaho dito sa sanlibutan. Kailangan natin mag-aral dito sa sanlibutan. Kailangan natin itaguyod yung ating pamilya dito sa sanlibutan. Pero hindi lang yun yung ating purpose. Kundi kasabay nun, gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Naintindihan? Hindi pwedeng maging hati yung ating focus. Ay, pasensya na, hindi mo na ako makaka-attend sa mga gawain kasi busy ako na mag-aral, busy ako na magtrabaho, busy ako sa pamilya ko. Huwag po ninyong hayaan na gamitin nyo ni Satan na maging bitag sa inyo. Naintindihan po. Pansin po ninyo, kapag pinagbigyan ninyo yung tawag ng laman o tawag ng sanlibutan para mag-aral, para magtrabaho, yun po yung magiging isang bitag sa inyo. Na yun na yung magiging dahilan kung bakit hindi ka nakaka-attend. Kasi sa work, kasi sa trabaho, o sa school, o kasi sa pag-aaral, sa mga module, o kung saan man. Yun yung gagamitin ni Satan. Nakikita niya, ito pala yung paraan para hindi maka-attend itong tao na ito. Masigit ko nga gagawing busy siya. Masigit ko nga na guguluhin yung kanyang pagtatrabaho para hindi siya maka-attend sa church. Kaya kailangan natin magbantay. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Basahin po natin yung verse 21. Basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Kaya't gumawa kami sa gawain at kalahati sa kanila ay naghawak ng mga sibat mula sa pagbubukong liwayway hanggang sa lumitaw ang mga bituin. Sa kabilang kamay, ano po yung hawak nila? Weapon, sandata. Sa kabilang kamay, yung pagtatayo sa temple, pagtatayo sa pader. Isipin po ninyo, yung time po na yun, tinatayo nila yung pader, di ba? Nagko-construction sila. Ano po yung mga hawak ng mga construction worker para sa pagtatayo ng pader? Pala, tapos yung parang triangle, yung kutsara, ganyan, di ba? Kasabay nung ginagawa nila ng pagtatayo ng pader, meron po silang hawak-hawak na weapon. Kasi nagbabantay sila. Imagine po ninyo kung paano nila nagagawa yun. Yun po yung determinasyon nila para gawin yung kalooban ng Diyos para maitayo yung pader.
Hindi sila tumigil. Ay, di mo na ako makikibahagi sa pagtatayo ng pader. Dito na lang muna ako sa pagbabantay. Magagwardya muna ako sa mga kalaban namin. Pero dito po, hindi tumigil yung mga gumugulo sa kanila. Mas tumindi yung pag-uusig sa kanila, mas tumindi yung pagnanais na pabagsakin yung mga Israelita para sirain yung kanilang gawain. Kaya nga, gumawa na sila ng paraan. Hindi na lang nila hinatay basta-basta yung mga tauhan. Kundi lahat sila, merong hawak na sibat, merong hawak na pana, tapos may hawak na pang-construction. Imagine po ninyo kung gaano ka-effort yung ginawa nila para lang maitayo yung pader. Sa loob ng church, kailangan din po natin ito. Yung mga brothers and sisters na pinapanatili yung balance ng kanilang Christian life. Naintindihan po. Hindi naman tayo hinihingan ng Diyos ng 24/7, di ba? Hiningi na ba sa inyo ng Diyos yung 24/7? Kahit nga ngayong araw, ngayong Lord's Day, ilang oras yung hinihingi sa atin ng Diyos? 2? 3? O matagal na yung 4 hours? Tapos minsan, bagot na bagot pa tayo. Ang tagal naman. Ano oras ba uuwi? Aalis pa ako ngayon. May lakad pa ako ngayon. May date pa ako ngayon. Yes. Nais ng Diyos na maging maayos tayo sa ating Christian life. Kaya pinapahintulutan niya yung mga bagay na yon. Pero syempre, dapat yung ating puso ay palaging maging maayos, magkaroon ng pagnanais na magkaroon ng wine mind sa loob ng church. Ako ay nakikibahagi sa kalooban ng Diyos para maitayo yung templo. Maitayo yung pader. Naintindihan po. Kaya kailangan natin magbantay kasi nga si Satan ay palaging nanggagambala. Kaya nung time ng mga naunang churches, tignan po natin ito. Gawa chapter 2. Gawa chapter 2, verse 46 hanggang 47. Basahin po natin. Gawa chapter 2, verse 46 hanggang 47. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila nagpuputol-putol sa tinapay sa bahay-bahay, na nagtagsasab na may galak at tapat na puso, at nagpupuri sa Diyos, at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga... Actually, ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Hindi lang nun sa unang churches na nandito sa Bible, dito sa aklat ng mga gawa. Kahit na po sa panahon po natin ngayon, na meron po tayong mga churches na nakikita na sila'y sama-sama na nandun sa templo, nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo na may galak na tapat na puso. Ano po yung kasunod? Ano yung naging resulta nung ginawa nila yon? Idinadagdag ng Diyos yung mga naliligtas. Naintindihan po. Kung magkakaroon tayo ng ganitong pagnanais, na sama-sama na magkasama sa templo, magputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, magsalo-salo na may galak at tapat na puso, sa words of God, sa fellowship sa isa't isa, sa pagpapalakas sa isa't isa, at nagtatamo ng pagpupuri sa Diyos, at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, ano pong sabi ng Diyos? Idaragdag niya yung mga naliligtas araw-araw. Naintindihan? Kaya yung one mind ay napakahalaga sa loob ng church. Tandaan po natin na bawat isa sa atin ay binigyan ng tungkulin ng Diyos para makapanatili sa iglesia, lumago, at matutunan na tayo ay makapanatili sa pag-ibig, makapanatili sa pagkakaisa. Naintindihan? At isa pa pong bagay para magkaroon o mapanatili natin yung pagkakaisa sa loob ng church, kaya po nasabi ko, ay yung pag-ibig. Yes, meron kang pagpapakumbaba, meron kang pagiging maamog, meron kang isang goal. Pero kung wala ka namang pag-ibig, wala yung kabuluhan lahat. Naintindihan po. Kaya yung pag-ibig ay dapat natin palaging sine-check sa pakikipagkaisa sa mga brothers and sisters, sa kalooban ng Diyos. Tignan po natin ito. John chapter 13, verse 35.
1 chapter 13, verse 35. Basahin po natin ang sabay-sabay. Basahin na po natin mula verse 34 hanggang 35. John chapter 13, 1-3, verse 34 hanggang 35. Okay, kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay maikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa. Makikilala tayo ng iba. Makikilala tayo ng mga tao sa paligid natin na itong mga tao na ito ay talagang mga alagad ng Diyos. Ito'y tunay na church. Kung, ano pong sabi? Kung may pag-ibig tayo sa isa't isa. Kasi sa loob ng church, para mapanatili po natin yung pagkakaisa ng pag-iisip, kailangan may pagpapakumbaba, kailangan magkaroon ng one goal, at kailangan mayroong iisang pag-ibig sa loob ng church. Naintindihan po. Balikan po natin dun sa ating main verse. Philippians chapter 2, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So sabi dito, magkaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig. Yung iisang pag-ibig. Paano natin magagawa yun? Kung mayroong pag-ibig ni Jesucristo sa bawat isa sa atin, magkakaroon po tayo ng lakas para magawa yung kalooban ng Diyos. Magkaroon ng one mind para magawa yung kalooban ng Diyos. Kaya yung isang pag-ibig ay napakahalaga sa loob ng church. Naintindihan po. Hindi po ito pag-ibig na makalaman, ha? Ibang pag-ibig po yun. Yung pag-ibig sa Panginoon. Naintindihan? Yung pagpe-pray sa brothers and sisters, pag-encourage sa brothers and sisters, pag-alalay sa mga brothers and sisters para sila ay makarating sa maturity ng kanilang Christian life, lahat po yun ay parte ng pag-ibig. Naintindihan po. Isa po sa napakaganda na example ng pag-ibig ng magulang sa kanilang anak. Diba yung halimbawa yung mga baby, yung mga bata pa lang na mga bata. Sila, tendency nila, yes, magulo, maingay, makulit, ganyan. Pero ano po yung nagiging mind ng mga magulang para sa mga anak na makukulit at ang anak na matitigas yung ulo? Ano po yung nagiging puso po nila? Pagalitan palagi. Ano po? Turuan yung anak nila para mag-improve o maging maayos kapag lumalaki. Tama ba? Alam ng mga nanay na kaya nila nagagawa yung kakulitan na yun kasi nga mga bata pa lang sila. Kaya yung pag-aalaga ng mga magulang, yung pag-guide sa kanilang mga anak para lumago ng maayos ay napakahalaga. Ganoon din sa loob ng church. Yung mga brothers and sisters na mahina hanggang ngayon, pero kailangan natin silang tulungan. Naintindihan? Kailangan natin silang tulungan para sila rin ay lumago, para sila rin ay makatulong natin sa pagtatayo ng church. Naintindihan po. Last verse, 1 Corinto chapter 1, verse 10. Excited po ba kayo kasi last verse na? Okay, 1 Corinto po, chapter 1, verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1 Corinto, chapter 1, verse 10. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin. Kaya nawa, brothers and sisters, ako rin po ay patuloy na nagpipray na bawat isa sa atin, magawa po natin ito pong bagay na ito, na magkaroon ng iisang pag-iisip at iisang layunin para po sa Panginoon.
Bukas magsisimula po yung ating Bible Seminar. Kaya nawa, bawat isa po sa atin ay makibahagi. Bawat isa sa atin ay tumulong para sa pagtatayo ng templo para mas maraming mga ligaw na kaluluwa yung maligtas, para sila rin ay magkaroon ng pag-asa, ng kagaya ng pag-asa na meron tayo. Okay? Bukas po, magkita-kita po tayo. Tayo pong lahat, tayo mukhot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat din po aming Ama sa mga salita na pinag-aralan po namin ngayon tungkol po sa pagkakaisa. Tulungan niyo po kami upang mapanatili po namin yung one mind sa loob ng church sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan po ng isang layunin, at sa pamamagitan din po ng pag-ibig. Aming Ama, hindi po namin ito magagawa kung wala po yung tulong at gabay. Kaya pakiusap, ingatan niyo po yung bawat isa sa amin. Bukas magsisimula po yung aming Bible Seminar. Patuloy po kami naghahanda at patuloy po kami nananalangin at nanunuyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin para sila po ay makarating sa kaligtasan. Kaya pakiusap, tulungan at gabayin niyo po yung bawat isa sa amin. Nawa yung mga ligaw na kaluluwa na nais po ninyong maligtas dito po sa paligid po ng church ay tulungan niyo rin po sila upang magkaroon ng pagnanais na makapakinig ng yung salita para magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po muli at sa ilaman po namin ito pinagkakatiwala. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. Sa ating pong pagtatapos,